May mga tao pa rin talaga na magkakaroon takot at pangamba sa trabahong pinasok ko. At pagbaba nga nila ay nakita ko na sumakay sila ng tricycle. Hello. Oh, finally! Hello. I saw your TikTok, kuya. Ama pa talaga ako. Iwa. Oo. Panibagong video, panibagong kwento na naman tayo mga idol. At sa video nga palang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang magkaibang reaksyon ng aking pasahero. At ito na nga yung unang passenger ko at galing pa nga raw siya ng Mindanao. At madalas nga raw siya lumuluwas ng Metro Manila dahil may mga trabaho siyang kailangan asikasuhin dito. At sabi nga niya sa akin ay madalas siya napapanood ang aking mga videos at nai-inspired daw siya sa mga ginagawa ko. Kaya naman nakapollow siya sa social media account ko. Alam nyo, sobrang nakakatuwa talaga kapag may mga taong na-inspire sa'yo. Yung mararamdaman mo na may sibil ka pala sa mundong ito. Wow! At madalas nga raw siyang mag-grab kapag lumuluwas siya. Kaya naman sabi niya sana nga raw minsan matapatan niya ako. Kaya naman nang mag-book nga raw siya, tuwan-tuwa siya dahil nang makita nga raw niya profile picture ng driver ay nakilala niya na ako yung vlogger na pinapanood niya. Kaya naman sa pagsakay niya ay ramdam mo na masayang-masaya siya. Oh, finally! Hello! I saw your TikTok, kuya. Alam mo, nakakatuwa lang din talaga, no? Kapag may mga taong sumuporta sa'yo pero hindi mo naman sila kilala o kaano-ano. Pero yun talaga ang realidad ng buhay. Dahil minsan yung pagtangkilik at suportang hinahanap mo, mas makukuha mo yan sa ibang tao. Minsan nga yung inaakala mong tapat sa'yo, sila pa rin number 1 na kalaban mo. O siya, na-real to ka pa. Pero tinamahan ka, di ba? At dumating na kami sa kanyang drop-off destination. At bago nga siya bumaba, ipapicture muna nga raw siya para may souvenir siya. At para maipakita rin niya sa family niya na naisakay ko siya. Sige ba? Ayun. Thank you, Kuya Marlon. At bago nga siya bumaba, hiningi ako siya na maiksing mensahe kung ano masasabi niya sa amin naging biyahe. Grabe, wala akong masabi. Na-mesmerize talaga ako na ako kay Kuya kasi nag-book ako kanina. And since I'm follower sa TikTok niya and sa YouTube, talagang kilala ko siya. And in terms of driving, very professional. Wala kang i-worry kung sino man ang sasakay dito. Safe tayo lahat. And I arrive here in my destination safely. And of course, I'm so blessed na nakita ko at na-meet ko si Kuya Marlon. Maraming salamat at maraming salamat din sa pagsuporta sa lahat ng aking social media account at maraming salamat din sa pagsubaybay sa lahat ng ginagawa ko. At palagi din po kayo mag-ingat saan man kayo patungo. At eto naman yung aking next na pasahero. At hindi naman kalayuan yung magiging biyahe ko dito. Parang pagkakaalala ko may kitang 3 kilometro. Tahimik lang naman sila at mukha namang komportable. Pero nung nasa kalagitnaan na kami ng aming biyahe, napansin ko na parang may binabasang text si sir. Tumunog kasi yung cellphone niya at random ko na galing sa kasama niya yung text message na natanggap niya. At parang medyo napabuntong hininga pa nga si sir nung mabasa niya. At maya-maya ngay may inabot sa kanya yung babae na nasa likod niya. At narinig ko na parang sinasabi ng babae sa likod na bababa na sila. Diyan lang na tayo dong. Pwede na tayo dyan. At dito nga naramdaman ko na siguro nagkaroon sila ng alinlangan sa aking biyahe. Ay, sir, okay lang ba? Divert na lang kami dyan sa may 7-Eleven. May daanan lang kami. Ito po. Oo. At yun nga nangyari para sa maraming beses na pagkakataon at hindi naman na tayo bago sa ganitong sitwasyon. Kaya naman hindi na ako nagtanong pa kung ba't sila bababa. Kaya nung sabihin nila may dadaan sila, alam ko na yon. Maraming beses ko na rin kasi narinig yon. Tanggap pa naman kasi yun sa sarili ko sa kabila ng mga kwentong binahagi ko ay may mga tao pa rin mag-aalinlangan sa ginagawa ko. At may mga tao pa rin talaga na magkakaroon takot at pangamba sa trabahong pinasok ko. At pagbaba nga nila ay nakita ko na sumakay sila ng tricycle. Ganoon naman talaga Hindi naman talaga lahat ng tao ay mapiplis mo sa kakayanan mo. Basta ang mahalaga, hindi ka nagpapatalo sa kung ano man nararanasan mo. Sa mga ganong pagkakataon, sa mga rejection, dapat dun ka mas nagiging matatag. Gamitin mo yung inspirasyon dahil kuminsan yung rejection, yun ang magpapatibay sa'yo. Mas nakaka-challenge kasi kapag may mga taong tila nakukulangan sa ginagawa mo. Basta palagi tatandaan, ikaw yan, alam mo kung ano hangganan mo at alam mo kung anong kaya mo. Kaya sa mga kagaya ko, nandito tayo hindi para sumuko lang. Nandito tayo para magbigay inspirasyon. At nandito tayo para magpatuloy sa lahat ng hamon. May depekto lang tayo para sa mata ng mga tao. Walang kulang sa akin, walang kulang sa'yo. Dahil sa mata ng Diyos, perpekto tayo.